Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Dibayan PH. And kakauwi-uwi ko lang po kasi nakiisa po ako doon sa Peaceful. Ito po yung totoong Peaceful, no? Kung napanood nyo po yung live stream ko kanina, ito po yung masasabi kong peaceful rally. Kasi ano po talaga ng mga kababayan, kumbaga sumusunod talaga sila. Kasi po may mga naka-deploy din doon ng mga pulis, no? Doon po kasi yun ginanap sa may Senate lang po, sa labas lang ng Senate. Biruin nyo mga kababayan, bali nalaman ko kasi itong event na to 2 days ago lang. Biruin nyo kahit na biglaan po siya Biglaan tong event na to grabe po talaga yung mga supporters ni President Bongbong Marcos na yung iba pa galing talaga po ng mga probinsyano. Yun nga po sa live ko kanina, may mga na-interview po tayo na galing pa sila ng iba't ibang probinsya na pumunta po dito po sa may Senate para po sumuporta kay President Bongbong Marcos at syempre po suportahan yung panawagan ng mga kababayan natin. Ano nga ba yung mga panawagan or yung mga naging hinaing po ng mga kababayan natin kanina dyan sa Peaceful Rally? So ilan na po dyan is yung pagpapapasok nga po ng ICC or yung International Criminal Court. Para po ito dun sa mga naging biktima ng EGK. Alam niyo naman po yung EGK, di ba? So, nung previous administration po dyan sa war on drugs ni ex-President Duterte. So, ayan po talaga yung karaniwan na panawagan po ng mga kababayan natin. Syempre po, hindi lang yon, syempre nananawagan din sila na pinagre-resign po nila yung mga senador daw po dyan sa Senate na kumbaga walang ginagawa or hindi ginagawa yung trabaho nila, no? At isa pa po, kanina po, na-interview po namin yung mga pamilya, yung mga naiwang pamilya po ng mga naging biktima ng EGK. So, ito po ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ayan po, sila yan. Ito yung mga na-interview namin kanina. Bali sila po yung mga pamilya ng mga naging biktima ng EGK lang previous administration. Na-interview natin kanina, sabi nila isang araw, 2 araw. Makinig po tayo kasi ang panangin po, ng biktima ng EGK, na parang kahayap na pinakasyon sa tayo namin. Wala kayong puso. Dapat pagbayaran nyo to. Dapat pagbayaran nyo ang ICC para bigyan kami ng katarungan. Yan ang ginihiyar sa inyo kaya may relakas ng ulo ninyo. Paano kami manamatayan? Paano kami mahihirap na biktima? Okay, kubo. Dapat nakulong ka. Duterte, pati ikaw. Bato, masali ka rito, isa ka rin. Dahil ikaw ang hepe. Dapat Lord, paano ka magpatakbo ng kapulisan mo? Ayan, galit na galit po si nanay. Siyempre, 'di ba? Mawalan ka ba naman ng mahal sa buhay? Tapos hindi mo nakuha yung hustisya na kailangan mo kasi ito mga kababayan kasi may mga nagkomento po dito kanina sa live streaming ko na sinasabi paano naman daw po yung mga pinatay ng adik, 'di ba? Bakit makakasiguro ka ba dun sa, I think nasa 20,000 po ata yung mga naging biktima? Correct me if I'm wrong, pero yun po yung pagkakaalam ko na updated. Kasi diba, last time, unidentified pa or hindi pa talaga alam kung ano yung eksaktong bilang ng mga biktima po ng EGK. So, yun nga po, may nagkomento kasi dito na Duterte supporter, DDS po. Alam naman natin pag DDS, diba, war freak yan sa comment section, tapos ad hominem yung comment. So, ang sabi po niya is paano naman daw po yung mga nabiktima or napatay po ng mga adik. So, eto kasi yan mga kababayan, how sure, gaano kasi sila kasigurado na yung mga naging biktima na yan ng EGK, lahat may ganong senaryo. 'Di ba? Paano nga natin malalaman hindi naman, kumbaga hindi sila nakapagpahayag or hindi man lang napakinggan yung side nila. Kumbaga hinusgahan na kagad sila. 'Di ba?
Kumbaga hindi man lang sila nagkaroon ng tamang pagkakataon na magbagong buhay, hindi man lang kumbaga ano na lang yun na hinusgahan na kaagad sila na kailangan na nilang kumbaga mawala sa mundong ito. Kumbaga ano na sila na yung umaastang Diyos kasi inenda nila yung buhay ng isang tao. Biruin nyo mga kababayan, itong war on drugs na to, kung mapapansin nyo po, sino lang ba yung mga hinuhuli? Puro mga kababayan nating mahirap lang. Asa na po yung mga drug lord? Yung kumbaga pinaka-boss, 'di ba? Kasi ito hindi to matatapos hangga't hindi mo nakukuha o hindi mo nahuhuli yung pinakapuno niya. 'Di ba? Kailangan yun yung mahuli mo eh. Useless yung mahuhuli mo yung mga maliliit na tao lang. Tapos kawawa naman, pinaano mo na lang nang hindi man lang sila nabibigyan ng pagkakataon magbago, 'di ba? Nagaano kasi akong magsalita O yan, pinatigok yan. Pinaano mo sa mga tao mo, 'di ba? Na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong magbagong buhay. At hindi naman po lahat kasi ako naniniwala ako na hindi lahat ng mga naging biktima mga adik talaga. Yung iba doon na pagkamalan lang, naging kamuka. At saka grabe naman mga kababayan. Ako may mga nawi-witness din ako dito sa lugar namin noong si Duterte pa yung nakaupo no na pinapasok talaga sila sa bahay. Yung isang kapitbahay namin noon kumakain silang mag-anak magkakasama sila sa table. Bigla na lang pinasok. Tapos yun na pinagbabaril na siya. Meron naman halos sa ano lang, siguro mga ilang ano lang. Kasi hindi namin siya totally ka-street sa kabilang side sila. Doon din, meron din. 'Di ba parang nakakaano naman sa mga kababayan natin na wala silang kaalam-alam na yun na pala yung katapusan nila. Ni hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataon para magbago. Paano nga, 'di ba? Paano nga kung yung iba dun sa mga kababayan natin napagkamalan lang? Maibabalik pa ba ni ex-President Duterte at ng mga kasabwat niya yung buhay ng mga kababayan natin na kinitilan nila? Hindi na, 'di ba? Kaya itong mga kababayan natin, itong mga pamilya po nung nabiktima ng EJK, hindi natin masisisi na magalit sila. Kasi syempre, sino ba naman, ikaw ba mawalan ka ng mahal sa buhay tapos sa ganong brutal na paraan pa, matutuwa ka ba? Matutuwa ka pa? Tapos yung iba dyan, mga negative pa yung comment na akala mo naman, alam talaga nila yung nangyari. Akala mo naman talaga, kumbaga, may patunay sila. Kasi nga sabi ko kanina, 'di ba, yung iba diyan panigurado ako, mga napagkamalan lang. Which is sabi rin ng ibang mga pamilya po no ng mga ito nga naging biktima napagkamalan or naging kahawig lang. 'Di ba maibabalik pa ba nila yung buhay na kinuha nila? Tapos yung mga pro Duterte dyan, yung mga DDS dyan, pinagtatawanan pa nila itong mga pamilyang ito na nawalan ng mahal sa buhay. Sabi ko nga kanina, hindi natin mapi-please, no? Hindi natin mapi-please ang ibang tao na maniwala, na makinig sa gusto nating sabihin. Siguro, kung maranasan nila yan o sa kanila mangyari yan, that's the only time na marirealize nila. Mali pala yung ginagawa nila. Mali pala yung manghuhusga kagad sila dun sa mga pamilya ng naging biktima. Baka kailangan maranasan muna nila bago nila maintindihan. Di ba? O, tuloy ko po Ako po si Lorna, biktima rin po ang aking anak na EJK. Sana po matulungan kami ng ICC na makapasok dito para matulungan po lahat ng mga biktima kagaya ng mga mahal namin sa buhay. Sino po biktima sa inyo? Ang akin po, pinasok po kami sa loob ng bahay. Doon po pinagbabalin sa loob ng CR. Balilan lang to mga kababayan sa mga pamilya na interview natin kanina. Pagkatala, dalawang anak ko po ang biktima ng EJK Victor.
Sir na naman po, nakikiusap kami sa Senado na wag nilang hadlangan yung ICC na pumasok dito sa Pilipinas para makita talaga kung anong katotohanan nangyari sa mga biktima ng ICC na ginawa ni Duterte sa amin. At saka, wag nila minamaliit nila kami. Porkit mahirap lang kami, hindi daw kami mabigyan ng justisya. At umaasa kami sa ICC na yun lang ang makapaniwala sa amin na totoong nabiktima kami. Sila lang ano lang, katotohanan na totoong nangyari nga ginawa ni Duterte dito sa amin. Ayan mga kababayan, narinig niyo po si nanay, na porkit mahirap sila, kumbaga kinakayan-kayanan na lang sila, tinatapak-tapakan na lang sila. Akala ko ba si Duterte, di ba sabi ng mga DDS, best president, si Duterte mahal niya ang mga Pilipino. Anong tawag mo dito? Di ba nga, pag Pilipino ang kaharap niya, matapang siya. Pero pag China ang kaharap niya, Diyos ko, parang halos amuin niya na yung China eh. Yan ba ang totoong mahal niya ang Pilipinas? Ang mahal niya ang Pilipino? Hindi po. Sarili niya lang interes ang importante sa kanya. Ganyan siya ka-selfish. Tapos itong mga supporter niya, nakala mo naman talaga alam lahat, todo tanggol pa kahit mali na. Nang umuwi po sila, hinabol po sila ng pupuntan sa aming mga nakamotor na pulis, naka-uniforme pa po. Tapos sinalubong po ulit sila, pinagbabalik po. Paano po yung apo ko kasi wala naman po siyang anak. Pinawanan lang po niya yung tatay niya na pinatawag ng pulis ng Caloocan. O, di ba mga kababayan, may mga nadadamay. Tapos itong mga magagaling nating kababayan, hinusgahan na kagad sila. Baka nga kailangan maranasan nyo muna bago, para maintindihan nyo po yung mga hinanakit, yung mga hinaing ng mga pamilyang naiwan nitong mga naging biktima ng EJK. Diba? Ayan mga kababayan, itong pagtitipon po na isinagawa ng mga loyalista, ng mga pro-government supporters po ni President Bongbong Marcos, totoong peaceful rally lang po ito. Kasi nga po, gusto lang talaga nilang manawagan sa Senado at syempre kay President Bongbong Marcos na papasukin na po ang ICC para magbigyang hustisya yung mga naging biktima ng EJK. So, yun lamang po mga kababayan and maraming salamat po sa inyo lahat.